Okay. Ano ba ito? Itong English o yung Tagalog? Ito. Basahin ko ito? Ha? Okay. Ladies and gentlemen, good afternoon. Just would like to state that in line with what has happened in Davao City, Police Intelligence and Investigation Units are conducting an assessment of circumstances surrounding the incident in Davao City, where at least 14 killed and more than 60 are injured. While we are not discounting the possibility that some quarters may be exploiting the situation to create hysteria and fear, we'd rather take these streets with utmost prudence and due diligence. We assure the public of the readiness of the Philippine National Police in addressing any threat of this nature and thwarting any attempt by threat groups to sow fear and anxiety among our people. We appeal to the public to remain calm, vigilant, and alert in reporting to authorities any unusual movement or activities of suspicious persons. Any information may be reported through the nationwide emergency hotline 911 for immediate police assistance. Kami po ay nakikiramay sa ating mga kababayan sa Davao sa nangyari doon sa Davao, lalong-lalo na doon sa mga mahal sa buhay ng mga nasawi. We are just appealing to the public to stay calm and be vigilant. At alerto palagi. Huwag po tayo magpapatalo dito sa mga terorista. Pag tayo ay natakot, then they will achieve their aim, which is to sow terror. So let us continue living our normal lives. But just be vigilant. Yun lang po ang aming panawagan sa taong bayan. Questions? Maybe ang basis ng presidente dyan is it has been done in Davao before. Nung merong bombing doon sa Davao, na-declare na yan noon. Ganun. So, hindi ko pwedeng pakunahan yung ating presidente kung ano yung kanyang gustong mangyari. Hindi po ako abogado, pero sa tingin ko, yung emergency siguro ang medyo mataas. Pero sa tingin naman ng presidente, hindi pa siguro kailangan na i-declare na gano'n. Yes, even before the incident, matagal na po yan. Ilang taon na po yan joint effort ng Philippine National Police at ng AFP sa pagmaintinar ng peace and order ng Davao through the creation of Task Force Davao, wherein yung Philippine Army po ay nandoon sa syudad at tumutulong sa ating kapulisan para masugpo itong mga banta ng terorismo. So far, ang in-expect muna ng mga taong bayan is more police presence in the streets and in crowded areas. And also, we can call in the military for help anytime. Paano ba yung sinabi ni Presidente? Sa Davao lang ba niya specifically dineclare o buong Pilipinas? So kung buong Pilipinas, that means lahat ng mga metropolis, yung mga malalaking syudad, ipaparamdam natin yung state of lawless violence. Iparamdam natin yung counter-action na gagawin or preemptive action na gagawin ng ating kapulisan para masuppress yung
state of lawless violence. Ha? Hindi po. We are not in martial law. Wala pa tayo po sa martial law. So, hindi po pwede yung warrantless arrest. Yes, because alam ng terorista na mahal namin ni Presidente Duterte yung aming syudad. Kami taga doon. So, they struck hard doon sa kung saan yung talagang makapag-elicit ng maximum response coming from the President. Maybe. Ha? Well, we have been bringing the war to them, di ba? We have been bringing the war to them. Doon na po yung ating mga tropa, marami na po tayong sundalo doon. Kaya nga, ito ginawa nila para ma-divert yung attention, para ma-ease up yung tension doon sa Sulu, para mag-shift tayo ng instead na mag-concentrate tayo sa ating efforts doon sa area nila, magiging defensive tayo ngayon dito sa ating mga syudad. Bababantay tayo, baka mamaya may papasabog sila. Parang ganoon yung gusto nilang mangyari. Wala pa. I have still to report to him this afternoon. Palipad po ako, papunta ako doon. Yun nga, that would not prevent us from entertaining the thought na baka mamaya part of narco-terrorism na rin ito. Di ba? Gusto nilang mag-ease up yung ating effort sa drugs, ma-shift yung ating attention. So, luluwag ngayon yung kanilang pakiramdam. Hindi na masyado natin papansinin yung problema sa drugs. But still, no let up. No let up sa ating anti-drug. There are many theorists espousing such theories na ganon. But unless we find hard evidence to confirm or to validate such theory, dito tayo nakatutok ngayon sa lalong-lalo na merong umamin na doon sa Buanga na sila may kagagawan. So dito muna tayo. But then, we do not take that at face value. Kino-confirm pa rin natin kung totoo ba talaga na sila. Meron tayong many ways of validating. Kung ganun mo talaga yan. Intelligence is always the whipping boy pagdating sa terrorism. Pag may nalusutan tayo, pag may sumabog, automatic, intelligence has to be blamed. But then again, yung ang pinakamatindi na intelligence agency ng buong mundo, yung CIA ng Amerika, well-funded and everything, nalusutan nga sila. How much more yung ating intelligence group ng PNP, yung intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. So, may chance rin na malaki ang posibilidad na tayo malusutan. This is not the right time for us to finger pointing kung kaninong failure yun. Hindi natin pa, it's not the right time for us to point fingers. Meron kami natatanggap ng mga information.
Naghigpit ng seguridad. But then again, tingnan nyo yung sitwasyon. Yung Davao, lahat ng major thoroughfares dyan, ng major entry points going towards Davao, ay silyado po yan ng Task Force Davao. But still, may nakalusot pa rin. Dahil nga, hindi lang naman yung tatlong major entry points, so apat na major entry points, north, south, east, west entry point ng Davao City, ang pwede na pagdaanan. Malawak po yung shoreline ng Davao City. Ha? Sa ngayon, wala pa tayong natanggap na technical report about the explosives used. But meron tayong initial na natanggap na parang merong fragments of mortar. Mortar meaning that is IED kung mortar round ang ginamit. But still, yung post-bus investigation ay hindi po na-finalize. It's so early to confirm na gano'n nga, IED using mortar round. Hindi pa po natin kino-confirm. Hintayin po natin yung post-bus investigation report. Yes, we have already declared full alert status effective last night to all our police regional offices all throughout the country. Meaning, 100% of our personnel should be on standby status and ready to be deployed to quell the threat. Yung? Yes po. The President has already issued the state of lawless violence wherein the AFP is mandated to support the PNP to quell the lawless violence. Wala tayong timeline kung hanggang kailan niya matatapos. Sa ngayon po, yung ating target hardening efforts ay naka-in place na po. But still, hindi ko nga masasabi na yung ating target hardening efforts ay flawless. Ano? No, I cannot recommend to the President dahil mas marunong yan kaysa akin. Mas marunong yan sa akin at mas matapang yan sa akin. Kaya sunod-sunudan lang kami sa kanya kung ano yung kanyang gustong gagawin. Napakasakit naman na akusasyon yan. Mahal na mahal po ni Presidente yung aming syudad ng Davao. Hindi po niya kayang gagawin yan. We have enough of heartaches already. Inakailang bomba na po yung Davao since I became a policeman. Nakailang bomba na po kami dyan na natanggap at ramdam po namin yung sakit na naramdaman pag ikaw ay nabomba. Tapos i-accuse mo pa sa Presidente na kagagawa ng gobyerno. That's a very unfair accusation. At ako mismo, mag-aaburido yung ulo ko pag narinig ko yan. Sorry. Pero, ay, yung mga human rights group na magki-question, dapat tumulong na lang sila na para walang bomba na sasabog sa ating bansa. Tutulong na lang sila sana. Huwag na sige sila question ng kung ano-ano i-question nila. Wala pa kang ginawa. I-questionin na nila. Sana naman, in times like this, tayong Pilipino ay tinamaan, tayong nasasaktan, sana tayo po magkakaisa para naman hindi tayo magkawatak-watak. Wala pa.
As I have said, I am still flying to Davao right after this press con. Away ng pwesto. Tapos, business rivalry. Isa yan sa mga theory na pwede natin i-entertain. I-entertain yan lahat. Pero mukhang malabo yung love triangle. Alam ko po yung nararamdaman ni Presidente. Kung ano yung nararamdaman ko, ayun din yung nararamdaman niya. We felt offended. Kami po ay nalulungkot at nagagalit sa pangyayari. Dahil mahal na mahal po namin yung aming lugar, yung siyudad ng Davao. Matagal po namin yung nag-hard labor po kami na dyan ng gusto para ma-achieve yung status ng Davao ngayon. At ganun na lang, yuyurakan na lang ng mga terorista. Itong masama ang pakiramdam namin. Okay? Palit ako. Thank you. Salamat. Huwag niyo pakita yung sapatos ko, ha? Dito lang, kalahati lang. At yan po ang naging pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa.